topic natin, bakit ang lalaki mahilig sa talik? So, ipapaliwanag ko yung mga gusto ninyong malaman tungkol sa kalalakihan. Una sa lahat, ano ba nga ba ang iniisip ng ating mga kalalakihan sa maghapon? Doon sa mga pag-aaral, nakita nila, nag-iisip sila na gusto nilang makipagtalik ng maraming beses sa maghapon. Isinama na rin doon sa pag-aaral na nagmamasturbate ba ang mga kalalakihan? Yes, nagsasariling sikap ang kalalakihan. Mas marami sa kalalakihan ay gumagawa niyon. Ang sex drive kasi ng lalaki ay nakadepende sa kanyang testosterone. So nakita ho natin dito, ito yung edad, ito yung 20, 30, 40. Yung naka-pink, yan ho yung level ng testosterone o yung hormone ng lalaki. Yung color gray naman, ibig sabihin kung kailan kumukonti na ang level ng testosterone. Makikita natin kapag bata pa, maraming testosterone at sa gabi, mas konti ang testosterone. Mas mataas ho ang level ng testosterone sa umaga. Yung mga kalalakihan, nakita din sa pag-aaral, 2 to 7 minutes ay maaari nang marating nila yung kanilang orgasm. Kasi may 4 na phase yun eh, 4 na cycle. Excitement, nag-uumpisa. Second, magpa-plateau or diretso lang. Third, marireach na nila yung rurok na tinatawag. At 4, bababa na o yung resolution. Ngayon, may mga pagkakataon bakit bumababa ang testosterone ng kalalakihan. Pwedeng stress, depression, pag-iisip. So dito kailangan yung mga psychologist, sex therapist, at psychiatrist. Kapag nagkaroon naman ng problema sa hormones, pwedeng pumunta sa endocrinologist o yung doktor ng mga hormones. Isa ring dahilan, maaaring may iniinom na gamot, high blood, diabetes o problema sa ugat. Pumunta naman tayo dun sa gusto ng kalalakihan. Konti lang ho ang gusto ng mga lalaki. Gusto lang nila magkaroon ng talik. Kasama na rin doon yung pagkain. So, sabi nga nila, the nearest way to the heart is through his stomach. Tapos, lagi rin natin silang bibigyan ng encouragement o ng push. Ang babae, naku, ang dami-daming gusto ng mga babae. So, simple lang ang gusto ng lalaki. So, sa mga misis, sa mga partner, ito ho, simple lang ho, ang gusto nila, sex and food. So, mas bigyan natin sila ng mas maraming sex and food para hindi mauwi sa pagtataksil. Ano naman ang hinahanap ng kalalakihan sa mga babae? Usually, ang hinahanap nila ay yung kagandahan, tsaka medyo younger looking. Kasi tinanong nila ang mga kalalakihan. So gusto nila medyo maganda yung mata, yung bibig, yung hugis, maganda ang muka. Sexy, oo, sexy. Kaya kailangan mga misis. Dahil ito na nga, tinanong, wag ho tayong magpapabaya sa ating sarili. Kahit sabihin nyo na hirap na kayong magtrabaho, ang dami-daming gagawin, ang daming problema. Huwag niyong kalilimutan ang inyong sarili. So, magbibigay ho ako mga tips dyan, tungkol dyan later. Ngayon, kapag pumunta o dumating sa pagkakataon, nagkaroon ng pangangalunya, kumakaliwa, o adultery, o nagiging mahalay na ang isang lalaki, kailangan matalino ang mga babae. Gumawa ng mga strategies para malunasan yung ganitong problema. Paliwanag muna natin, minsan ng kalalakihan, may iba palang iniisip, hindi yung misis. So, huwag ho kayong matakot kung may iniisip. Pero mas matakot kayong mga misis kapag nagustuhan na niya itong bago niyang iniisip. Baka magkaroon ng relasyon dito at itago na sa inyo. So, ano ba yung mga katatakutan nyo? Lagi na niyang iniisip, nagpapantasya siya na gusto na niyang makasama, pwedeng kaibigan yan, kasama sa trabaho, or kachat.
So mga kababaihan, magbibigay ho ako ng mga tips para ma-solve itong problema na ito. Una, sasabihin nga niya, wala. Sasabihin niya doon sa misis niya, wala, magkaibigan lang kami. Kasama ko siya sa trabaho. O kaya naman, dati ko siyang kaibigan nung ako'y nag-aaral. Tapos, nararamdaman niya, gusto na niyang ka-text lagi. Lagi na niyang gustong kausap o pinakikinggan. Tapos, itinatago na dun sa misis. Guilty siya kasi gusto na niyang makita na mag-isa sila at nakiki-flirt na rin siya. Tapos, gusto na nga niya, dependent na siya dun sa babaeng yon. Gusto na niyang makita palagi. So, pag ganito, ito yung matatawag na emotional affair. So, ito ho ang babantayan nyo mga misis. O i-observe nyo yung inyong mga asawa. Ito ho ang tips ko naman sa mga misis. Hindi ho totoo yung till death do us part. Hindi. Kailangan matalino kayo at alam ninyo ang gagawin ninyo. Sabi nga, bakit pinagbubuti natin mabuti ang ating mga trabaho? Dapat pagbutihin din natin ang buhay may asawa. Kumain ng tama, maging healthy palagi at mag-exercise para may stamina kayo. Kailangan malakas kayo kasi kailangan din ho yan sa pagtatali. Kailangan malakas ang katawan at hindi malaki ang katawan. So, kailangan katamtaman lang yung laki, yung timbang at lakas ng isang tao. Gumawa ho ng mga bagong gawain na magkasama kayo palagi. Ang rule ko nga, kung pwede nga, pati sana sa pagtatrabaho, magkasama ang isang mag-asawa para hindi natutokso sa iba. Iba yung nandun yung misis mas nababantayan niya. Tsaka kasi pag wala yung misis, doon nakakakita ng marami. So, ganun din sa pag-exercise. Kung pwede, sabay mag-exercise, magkaroon ng date night, pwede naman sabay magluto. Kung magkakaroon kayo ng mga bagong hobbies, biking, o kaya pag-akyat ng mga bundok, sana magkasama kayo. At kung pwede niyong isama yung mga anak ninyo, okay din. Pero mas maganda, merong ginagawa na kayo lamang na mag-asawa. So, yan, gumawa ng mga bagong bagay na magkasama kayo kasi kailangan ng dopamine ng lalaki para gumanda yung kanilang sex drive. Kailangan din bagong kainan pag nagde-date kayo, bagong damit sa pagtulog, iba-ibahin nyo yung ayos ng kwarto nyo kasi iba na nga ang sitwasyon natin ngayon. So, ito ho yung mga tips sa ganitong sitwasyon. Lumabas din ho na magkasama na kayong dalawa lang. So, humanap ho kayo ng mapag-iiwanan nyo doon sa mga anak nyo. At kung pwede, maging physical din kayo. Yan, gaya niya, nag-holding hands habang naglalakad. Tapos, nagpapasyal-pasyal din. Kahit yung pag-exercise ninyo, lumabas sandali. So, kailangan may pag-iwanan kayo ng mga bata para hindi kayo guluhin. Lagi kayong magkasama ngayon sa bahay dahil nga sa pandemya. Pwede naman ho kayong mag-text kahit magkasama kayo dun sa inyong bahay. So, mag-text messages, gumawa ng special dinner para sa inyo. Magbihis kayo mga misis kahit nasa bahay lang. Tsaka pag nagtatrabaho si mister, pwede nyo naman tanungin, stress ka ba? Ano ba ang kailangan mo? Bigyan mo ng tsaa. Baka kailangan niya medyo hilot-hilutin yung mga noo o yung ulo kapag sumasakit na yung ulo niya. Ito pa ho. Kailangan may date night din kahit nasa bahay, Special dinner, magbihis. Pwede naman ho kayong manood ng concert online, mag-visit ng mga museums online, o magbasa ng libro together. Tsaka pwede namang sabihin, pizza at Netflix night, ice cream at YouTube night, anong papanoorin ng mga videos. Pwede naman yung mga travel series, o bagong lutuin, recipes, o kaya mga comedy. Yan, magandang pinapanood ng mag-asawa yan. Yung mga babae, kailangan lagi nakikipag-usap dun sa mister. Nakikinig maigi dun sa sinasabi. Tanungin nyo ano yung gusto. Hindi yung akala nyo, alam nyo. Hindi Kailangan tinatanong ano ba ang gusto nila. So, ask.
tanungin. Kasi kailangan nag-uusap. Huwag mo isipin na alam na rin niya nung lalaki ano din yung iniisip ni babae. Huwag ho kayong mahihiya, magtanong kayo palagi. Pag nasa bahay, sadyain na hawakan palagi si mister. May mga touch din kayo kasi di ba alanganin kung kailan lang kayo magtatalik, doon lang itatouch ni Mrs. si mister. E di parang magkakahiyaan, magiging parang alanganin yung sitwasyon. Parang medyo awkward yon. So, dapat within the day, sabi ko nga kung may pagkakataon na mag-holding hands, gawin yon. Tapos, magpasalamat kay mister. Marami namang ways para pasalamatan ng inyong spouse o ang inyong partner. Tapos, ang pagmamahal nga ay equal to sex. Para hindi lumayo ang loob ng inyong asawa sa inyo. Kailangan equal yon. Hindi ho pwedeng alam na. Kailangan ho sinasabi, pinapakita, at ginagawa. So, marami hong ways para mag-reconnect doon sa inyong spouse. So, kahit nakakulong kayo sa bahay, so, sabay kayong matulog at bigyan siya ng mas maraming talik. So, yan ho yung mga pwede nyong gawin. Maraming kayong pwedeng i-search sa internet. Salamat po.